Una po sa ating mga balita, dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Military Academy Commencement Exercises sa Laknib Class 2017. Sa kanya pong pagsasalita ng Pangulo sa PMA graduation, tiniyak nito ang pagpapalakas ng kakayahan at kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Nakiramay din po ang Pangulo at humingi ng pamanhin sa mga sundalong nasawi dahil naman sa pagganap sa kanyang tungkulin. Ang detalye ng report na ito mula kay Ms. Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalakas ng kakayahan at kagamitan ng Armed Forces of the Philippines. Binuksan ng Pangulo ang kanyang talumpati sa Philippine Military Academy Commencement Exercises sa Laknib o Sanggalang ay lakas at buhay para sa kalayaan ng Inang Bayan Class 2017 sa paghingi ng paumanhin at pakikiramay sa pamilya ng mga sundalong nasawi sa pagganap sa kanilang tungkulin. Taos-puso akong nakikiramay sa mga nasawi sa kamay ng kalaban. Let me assure the bereaved that the valiant sacrifices of your loved ones will not be in vain. Your government will ensure that your needs will be taken care of. That is my commitment to you. Ito ang unang pagkakataon na pinangunahan ng Pangulo ang PMA graduation rite sa Baguio City. Hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga bagong kawal na gampanan ng buong husay ang kanilang tungkuling na pangalagaan ang kaligtasan ng bansa at taong bayan sa kasalukuyang hamon katulad ng terorismo, iligal na droga, kasama na ang kalamidad at sakuna. Of there is the challenge will not just require your intellectual or physical capabilities, but your sound moral judgment as well. It is not only your enemies, but the entire world that will test, tempt, corrupt, and pressure you. But as long as your hearts and minds remain in the right place, whom you have pledged to serve, remember your roots and remember the people. Be vanguards of hopes, be catalysts of change. At this point, I'd like to personally thank all Filipino soldiers for your loyalty to the Philippine flag, to those who risk their life and limb to defend this country's sovereignty, as well as those who continue to offer their sweat and blood to fortify the pillars of a great nation that we are presently trying to build. Rest assured that the government will reciprocate your valor and unwavering courage by providing you with all the necessary support and incentives. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na maging valedictorian ng isang babaeng kadete, ito naman ang unang pagkakataon na makuha ng 8 babae ang top 10 na itinuring na record high simula nang tumanggap na female cadet ang PMA taong 1993. Ayon sa Pangulo, alay na rin ito sa kanilang mga ina at kapatid na babae na napapanahon dahil sa selebrasyon ng International Women's Month. This is the first time that the female cadets occupied 8 of the top 10 top spots in their graduating class. With the highest number of graduating women in PMA's history, this breakthrough is a fitting tribute to our mothers, sisters, daughters as we celebrate Women's Month. Mula sa 167 graduating cadets, itinanghal na top 1 si Rovi Mariel Valino Martinez ng Cabanatuan City. Pupunta sa Philippine Navy, nakuha rin ito ang cum laude at ang Presidential Saber mula kay Pangulong Duterte. Sunundan ito ni Philip Modesto Vizcaya ng Albay na magtutungo naman sa Philippine Army. Tinanggap nito ang Vice Presidential Saber na pinagkaloob ni Vice President Leni Robredo. Tradisyonal naman ang pinagkaloob na pardon ng Pangulo sa Class 2017. Just be true to your oath of office. Do not pledge loyalty to a person, a human being. It's always to the flag and to the Constitution. Yan ang advice ko, sir. Never propagate or nurture loyalty to a government worker also like you. We're on the same boat. We work for the Filipino. And I sign.
No! At sa ilang taong pagbuo ng pangarap na makapaglingkod sa bansa dito sa Borromeo Field ng PMA, nagtapos at magsisimula ng bagong kabanata ng kanilang mandato bilang mga tagapagtanggol ng bansa. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Baguio City.